Rocket launch site ng Hamas, no, pinasabog ng Israel mga tol. At 300,000 reserve force ng Israel haharang sa Gaza. Napakarami nun 300,000 mga tol. So itong videong panonoorin natin mula kay John Reps. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. At kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga ganitong klaseng balita mga kapatid, no, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell. Siyempre, paki-like na rin ang ating video mga tol. At kung handa ka na, panoorin na natin to mga tol. Nakisali sa giyera ng Israel at Palestine ang Hezbollah ng Lebanon. Kaya naman ang Israel ay binagsakan ng mga ito ng pampasabog. Alamin ang buong detalye mamaya. Yun na nga, no, nadagdagan na naman ang kasali. Hezbollah ng Lebanon mga tol. No, so pinaulanan din ng Israel. Talaga palaki ng palaki. Alamin ang buong detalye mamaya. At muling nagpakawala ng rocket ang Hamas sa Gaza. Kaya naman ang rocket launch size ng Hamas ay natunto ng F-16 at pinasabog. At matapos dumating ng US Naval Strike Group sa Israel, ay sunod namang dumating ang isang Stratofortress B-52 bomber nito. Kaya't para malaman ang buong detalye sa balitang ito ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Matapos pakawalan ng Hamas ang libu-libong rockets para sa Israel, ay kaagad na gumanti ang Israel ng nakakapangilabot na airstrike sa Gaza. Umaga o gabi ay tuloy-tuloy ang pagbomba. Ilang araw ang nakalipas ay nagmistulang ghost town ang Gaza dahil sa airstrike ng Israel. Kaya naman ang kilusang Hamas ay nagbanta na papatay sila ng Israeling hostage tuwing bobomba ang Israel sa mga tahanan ng Palestinian. Hiruin mo, no, nagtatago na lang sila sa mga hostages, no? Yun ang mahirap sa kalaban mo mga tol kapag galito galawan, no? Yung labanan, di ba? Laban sa laban, teritoryo sa teritoryo. Tapos ang gagawin mo, mangunguha ka ng mga sibilyan na walang kinalaman, walang kalaban-laban. Tapos doon ka magtatago sa likod nun, gagawin mong shield. No, na sasabihin mo, kapag binomba mo pa kami, tutugisin namin to mga to. Itutumba namin to mga hostage na to. Diba? So, sabi nga nila, galawang galawang panterorista talaga . Sinabi ng Israel na nanguna ang Hamas sa pag-atake kaya hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang Hamas. Kahit sabihin natin na may punto sila doon sa kanilang ipinaglalaban mga tol, di ba? Meron silang halimbawa masyado nang sinasakop ng Israel yung kanilang lugar, hindi na nila nagugustuhan yon. Pero kapag susolusyonan mo yon sa paraang mali, magiging mali ang lahat di ba? Magiging mali ang lahat ng mga bagay. Kasi hindi naman pwedeng yung mali, itatama mo sa paraang isa pang mali, di ba? Dagdag pa ng Israel na pagbabayaran ng Hamas ang ginawa nitong sorpresang pag-atake. Ang Lebanon naman ay nakisali sa gulo ng Israel at Palestine. Tinangka umanong pumasok ng Hezbollah sa border upang lusubin ng Israel. Kaya naman nagpakawala ang Israel ng phosphorus bombs sa mga pinagpepwestohan ng Hezbollah militant group ng Lebanon. Damay-damay na. Gusto niyong sumali. Mula ng apoy Nag-deploy din ng Israel sa mga border nito sa Lebanon ng mga tangke at attack helicopter. Kaya naman ang mga watchtower ng Lebanon ay pinasabog. Pinakilos naman ng Israel ang humigit kumulang 300,000 reservist at nagpataw ng kabuuang blockade sa Gaza Strip. Isang pagpapahirap ang gagawin ng Israel sa mga Hamas tulad ng pagharang ng mga supply ng pagkain, gas at tubig na papasok sa Gaza. Kaya naman pati si Tatay Ezra na isang reservist ng Israel ay handang makipagsagupa sa Hamas kahit na 95 years old na. At sa Gaza pa rin, kahapon ay muli na namang nagpakawala ng rockets ang Hamas. Nagkataon naman na ang F-16 fighter jets ng Israel ay nag-iikot sa lugar.
Kaya nakita. naman nakita ng piloto Kung saan ang galing. site kung saan nagmumula ang mga rockets ng Hamas. Kaya tinarget ito ng F-16 at pinasabog. Di wala na silang ipapalipad. Nakita sila eh. Wala silang wala silang mga eroplano, no? Talagang nagpapalipad lang sila ng missile. Ang mga rocket launch sites kasi ng Hamas ay kadalasang makikita sa ilalim ng lupa. Mayroon itong underground kung saan nakapwesto ang mga system at bala kaya mahirap itong makita. Kaya pala. Mayroon din namang air defense system ang Hamas. Yun nga lang ay parang waipik ito. Mano-mano. Ang mga Hamas naman na nakapwesto sa daungan ay wala ring ligtas sa airstrike. Samantala, matapos dumating ng US Naval Strike Group sa Israel, abay lumapag naman kahapon ang isang US B-52 bomber. Ang B-52 bomber Stratofortress ay isang long-range, heavy bomber na kayang magsagawa ng iba't ibang mga misyon tulad ng strategic attack, close air support, air interdiction, offensive counter-air at maritime operation. Sa armaments naman ay may karga itong humigit kumulang 70,000 pounds na mga pampasabog. Wow. Pinaghalong mga bomba, nuclear, mines at cruise missiles. Bukod dito ay sunod namang dumating ang isa pang C-17 Globemaster III. Ayon sa report ay may dala umano itong mga armas at mga military equipment. At idagdag naman natin sa balita mga kabayan itong ginawang free-fall jump exercise ng Mexican Air Force kung saan sumabit ang isang kasamahan nito at nagpaikot-ikot. Nako, yari. Ayun na nga, may sumabit na nga. Teka. Sumabit. Pero alam ko bawat ano na to, no, mga bawat parachuter na to na tatalon, meron niyang extrang parachute kung sakaling hindi gumana yung isa o sumabla yung isa, meron pa silang backup. Ang alam ko ganun, no? Kasi yari ka naman pag sumablay pa yung isa mo, di ba? Paikot-ikot siya, hilo. Hello, anong nangyari dyan? Okay mga kapatid, anong masasabi mo dito sa balitang pinanood natin mula kay John Reps mga tol? Ito, nakakahilo yung nangyari dito, no, sa isang parachuter. Tapos yun nga, no, nakita ng isang lumilipad na Israeli jet fighter mga kapatid, yung launch site ng Hamas. At yun na pinasabog nila, no? 300,000 reserve force ang Israel ang haharang sa Gaza. Tapos nakisali na rin yung Lebanon mga tol, no? Ay nako. So, comment kayo sa baba kung ano ang masasabi ninyo dito sa video yung napanood natin. Sana talaga ito matigil na mga kapatid kasi talagang walang mananalo dyan. Talagang kawawa yung mga madadamay lang, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.